Hello guys, ito na ngayon maglilinis tayo sa ating sugat. Ito na ang aking sugat. Yan, ito ang kong sugat guys. Yan, di ba nag ako sa inyo na magpapa-opera ako sa aking waiter. Ito na, tapos na guys. Thank you. At ito, pagaling na siya. At nagpasalamat na ako guys nga natapos na yung operation ko. At nandito, magkita-kita na naman tayo guys. I-follow nyo ako guys at i-share para matulungan ko kayo at matulungan mo rin ako. Salamat guys. At ito, naglilinis si Nanay Edna sa sugat niya. Ito. Ayan. Ito. Malaki guys ang natanggal eh. Malaki siya. Ang sabi nga ng anak ko is ano daw? Longganisa. Parang longganisa. Parang longganisa guys ang natanggal dito. Parang longganisa guys siya nakuha. Kaya ito, naglilinis ako ngayon para siya bumalik. Kahapon bumalik kami ng ospital at tinanggalan na siya ng tahi. Guys, kaya yan, gano'n na siya, maliit na lang, ito na lang, ano lang siya. Kaya ating takpan ng mahiwagang banid. Hindi siya banid guys, hindi siya banid, kaya takpan lang natin, baka ma-infection yung konting sugat. Ito na naman sugat, konti na lang yan guys, magaling na yan. Kaya ang tapang ng Nanay Edna nyo guys, dahil sa aking mga anak. Alam mo naman guys, tatapang-tapangan lang pero takot. Takot ako guys, takot. Pero kailangan natin magtatapang kasi para sa ating pamilya guys. Ayaw ko pang mawalan mga anak ko ng nanay at tatay. Yung takpan na natin guys, oh. Yan, ganyan lang yan. Ang aking anak na babae, sobrang takot. Ayaw niya maglinis sa akin. Mama, ayaw ko kasi sobrang takot ako sa sugat. Takot daw siya sa sugat kasi ito, kaya ako na lang naglilinis. Yan. Konti na lang, konting tiis na lang guys. Kaya nandito na naman si Nanay Edna at magpapasaya na naman sa inyo sa aking vlog YouTube channel. Is follow nyo guys and share ang aking YouTube. Ito, lagyan pa natin ganyan guys, parang hindi siya matuklap. Ganyan, yan. O, diba? Charot. Galing ko talaga magdikit. Yan. Parang hindi siya matuklap guys. Maganda na sana siyang hindi lagyan ng ganito. Pero ang sabi ng doktor, lalagyan daw muna kasi baka may infection. Kaya susundin natin ang ating doktor guys. I love you so much doc. Doc, I love you so much. Ang galing-galing mo talaga. Ikaw na talaga. Gusto ko guys, pag mayroong gusto ko talaga siya mag-opera kasi ang galing. Anis, sobrang galing ni Doc Dela Rosa.
Makita mo siya guys sa UST. Siya naka-assign. At may clinic siya dito sa San Juan Hospital. Kaya, kung mayroon kayong itatanong sa akin kung sino siyang doktor, comment below. Follow nyo ako guys para masundan nyo ang aking YouTube channel. Doon ko ano sa inyo yung kung sinong doktor nag-opera sa akin. Ang galing niya. Promise. Iwala ako sa kanya. Sobrang galing. Kaya dati guys, sobrang kaba ko. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako. Kasi, alam mo naman, pag tayo ay, kabado pa. Kabado tayo, di ba? Kabado ako guys. Promise, kabado ako. Kahit pinakita ko sa mga anak ko na, pero hindi nila halata na ako kabado talaga. Kasi takot ako kasi takot ako sa mga karayon. Alam mo, ang dami pinagtutusok sa akin dito tinutukan niya ako ng nurse. Iwan ko ba yung nurse na yun yung nagtusok sa akin is hindi natamaan yung ugat, parang nabaon sa ilalim. Sabi ko, nurse, ang sakit, grabe, pwede ba ilipat mo sa kabila? Yun, yung nilipat niya sa kabila, yung magiging okay. Sabi ko, Lord, sana tulungan mo siya. Magiging okay kasi pinaglaruan na yung kamay ko. Sobrang sakit na talaga. Dito, inutusok niya. Buti kung maiksi lang ko, sobrang haba dito. Tapos, yung una, guys, gusto niya dito ituturo. Sabi ko, nurse, bakit ganun? Hindi ba pwede dito? Pwede dito? Kasi bakit dito ka Kasi daw hindi daw lutang yung yung ugat mo. Sabi ko hindi naman dapat. Sabi ko dito na lang. Sabi niya, sorry mami, kailangan. Oo nga, kailangan. Pero hindi naman dito ay basta ka na magtusok ng tusok. Dapat inaayos mo muna bago mo itusok. Kasi masakit pag inaulit-ulit eh. Kaya dito na guys, dito siya nag-practice tusok. Sabi ko, Lord, tulungan mo siya doon sa magiging okay ang lahat. Yun na dito na okay na siya. Maganda na ang tapos yung ipanturok nila sa akin guys, pati dito sa dila ko nalalasahan ko yung yung medisina na. Sabi ko pa, nurse, bakit ang iba yung nasa dila ko parang maanghang na, hindi ko basta maanghang siya na hindi ko basta maanghang siya, sabi niya kasi mami, direkta sa ugat yan yung mga yung ipantusok ko sa'yo para daw hindi magdugo. At saka yung isa daw para sa ko ng isa para sa hindi daw magdugo. Tapos yung para sa operasyon ko daw yung basta tatlong tinurok sa akin. Pero nagiging okay naman kasi pero yung isa lang talaga nilang tinuturok ganun kahaba, ang pangit talaga. Nalalasahan ko na ano yun, sabi niya ay tubig lang po yan, sabi ka sa akin. Kaya makulit ako tanong ako ng tanong, nurse, ano yan, anong gamot yan, ganun anong gamot yan? Sabi niya, mami, paano to? Pang pakalma daw sa heart, tapos pang para daw hindi ka pag-opera, para daw hindi nagdudugo, ganun. Okay lang ako kasi yung pero kailangan ka guys talaga pag ikay kailangan kang magiging makulit, matanong,
Kasi pag di ka natanong, ibig sabihin, sana lang wala lang ka sa buhay, no? Kailangan natin magiging matanong tayo kung paano, ano bang ganun, ano bang para saan, para ganun, diba? Kaya kailangan natin guys na magiging okay tayo sa ano, sa buhay natin. Kasi unfair naman pag hindi tayo magtanong, di ba? Hindi ka magtatanong, unfair naman yung akala mo na siguro. Kaya kailangan natin guys na magtatanong din tayo sa sarili natin, kasi kailangan natin sa buhay tanong tayo ng tanong. Kaya ngayon ito, naglilinis tayo para hindi siya ma-infection. Kaya ito pagaling na siya. Pagaling na. Kasi kailangan sana yun hindi nalagyan ng banid eh. Pero sabi ng may doktor, lalagyan lang muna, baka daw ma-infection kasi may isang sugat pa na parang buhay na buhay sa ilalim. Buhay na buhay siya. Kailangan siya pang takpan. Kaya maraming salamat guys na sinamahan nyo ako. Kayo ang nagpapalakas ng loob sa akin na ako ay magpapa-opera na. Ngayon, nagiging okay na ako. Kaya, thank you so much, Lord. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Hiram ko yung buhay ko sa'yo, Lord. Kaya, ikaw, maraming salamat. At hindi ako magsawa ng magpapasalamat sa'yo. Kaya, thank you, God. Thank you. Ginagabayan mo yung buong pamilya ko. At kahit malayo ako sa mama ko. Thank you, God. Binigyan mo sila ng lakas ng pangangatawan. Kahit matanda na sila. Thank you so much. At hindi ako magsawa ng papasalamat sa inyo. Hindi ako magsawa, guys. Pasalamat kay Lord. Kaya kayo, guys, kung mayroon kayong karamdaman, kailangan ninyong ipa-check agad sa sa doktor. Kasi huwag nyong antayin guys na lumala. Kasi ito sa akin, alam mo, almost 18 years na itong dinadala ko. Pero okay lang tong yung waiter ko kasi hindi siya lumalaki. Hindi siya lumalaki guys, maliit lang siya. 18 years, no? Ang kalaki niya parang longganisa na maliit. Sabi ng anak, ayaw ko nang kumain ng longganisa. Ayaw na doon niya kumain ng longganisa. Kasi, parang longganisa talaga siya. Parang longganisa talaga siya. Kaya, iwan ko sa ko. Bakit ayaw niya yung kumain ng longganisa. Almost 18 years. 18 years na to guys. Ngayon ko lang pinaoperahan. Kasi wala akong lakas na loob. Siyempre, parang palagay natin guys sa budget. Isa din yun. Isa din sa budget. Isa din sa takot. Kung walang magsabi sa iyo na lakas loob na sige magpa-opera ka na kasi lang yan, kunting sugat lang yan. Oo, kunting sugat nga, pero
Ang hindi ko talaga nakalimutan guys, na nandoon ako sa operating room. Sinabihan, kwento pa ako kasi dalawang doktor lang sila eh. Dalawang nurse. 4 sila pumunta. Pang-5 ako. Ngayon, naihi pa nga ako dun eh. Dapat nga daw, sabi na ni Doc De La Rose, ni Doc, wag siyang, ayaw niyang babanggit ng pangalan. Sabi ni Doc, Mami, dapat hindi ka na bumababa dyan. At nakatali na ako guys. Ang dami nang nilalagay dito, basta ang dami nang nilalagay. Pati sa paa, ang dami nang nilalagay nila sa akin, pati sa likod, pati dito sa kamay. Yung nag-monitor sa sa dugo mo, yun. Nagsige siya, minuto-minuto siya, nag-chicks na, siya automatic siya, naka-check siya lagi sa dugo natin, kung ilan ng dugo natin, ganon. Tapos, yung doon na ako sa kaiga ako yun. Sabi ko, Dok, iihi muna ako kasi naiihi na talaga. Sabi niya, nakapampers ka mami, dapat dyan ka na. Ay Dok, hindi talaga ako naiihi. Yes, yun. Binigyan naman nila ako kasi nagpasalamat talaga ako sa Dok. Sobrang bait talaga niya. Super bait. Kasi ako. Pag siya ako, bumalik ako sa hinigaan ko. Tinali na naman ako uli. Ngayon, yung tinali na ako uli. Tapos sabi niya, siyempre nakaswero ako. Mami, yung pinag-usapan natin, sabi ng doktor ng isa, yung mataba na doktor. Hindi ko lang na yung pangalan niya, pero kilala ko siya. Sabi niya sa akin, nadami niyang tanong, sabi niya sa akin, Mami, kumain ka ba ng itlog? Sabi ko, opo, Dok. Kumakain po ako ng itlog. At yung itlog daw na hindi nakakarasis, sabi niya. Sabi ko, ilang peraso ba daw ang makakain ko sa isang araw na itlog? Yung itlog na masarap na kakainin pang-almusal. Ang dami niyang kwento. Tapos, may tinurok siyang ganun. Malaki siya. Tapos, tiningnan ko. Sabi ko, Dok, ano yan? Sabi ko ganun. Nakatanong pa ako nun. Sabi niya, ito yun, Mami, diba? Sabi ko sa'yo, na tuturok ito natin para patutulugin ka ng mahabang tulog. Sabi niya, wala na akong imik nun. Hindi na ako nakakaimik. Tapos, yung pagkatapos ng turok niya, parang ibang paningin. Parang, parang marami ng ulap na, basta marami ng ulap. Tapos, yung nilagay niya sa akin ng ganun, yung ipaganunan niya ito, na ganun pa ako nun. Parang nilalabanan ko pa na hindi ako makatulog. Pero, yung ganun, wala na akong malay. Yun ako. Wala na talaga akong malay. Yung naisip ko na lang, yun na. Wala na akong Pero, yung alas 7 ako inoperahan. Pinasok ako 6 o'clock. Tapos, inoperahan ako 7. Tapos, yung nilabas ako sa operating room, yung doon pa ako sa room, siyempre pinapahinga nila ako. Alas 12. Ginising ako. Sabi niya, Mami, sabi niya, nagising ako. Yung pagising ko, yung bunga ako, may tubo. Ganun ako, nurse, ganun ako. Sabi ko, nagsinyas ako ito. Sabi ko, yung tubo sa bunganga ko. Tapos sabi niya, nadinig ko, tanggalin mo. Tinanggal ko, hinila ko ng ganun. Nasuka ako. Ganun ako. Nurse, ganun ako. Tulog. Itaas mo konti yung ulo ko. Yes, yung tinaas ng ulo ko, okay na, nagiging okay na ako. Tapos yun, pagkatapos nun, nilabas na nila ako sa operating room.
dinala na nila doon ako sa awal. Doon na sa award. Kaya nagpahinga ako ng isang gabi lang. Kasi Lunes eh. Lunes. Tapos Martes. Lunes. Martes. Merkulis nakalabas ka na. Merkulis nakalabas na kami kaagad. Parang ang bilis na. Kaya kailangan ninyo guys na lakas ng loob at huwag matakot kasi ialay mo lahat sa God. Lahat ng buhay natin. Si Jesus lang ang nakakalam. At siya lang ang nakakalam sa atin. Kung hanggang bibigyan tayo ng buhay. Kaya huwag kayong matakot pag mayroon kayong maramdaman. Pa-check up nyo kaagad. Kasi nag-alay si God ng mga doktor para sa ating mga sakit. Kaya pag kung saan lang talaga tayo, yun lang yun, doon lang tayo. Hindi naman tayo kasi yung mga doktor na yan, binigyan na God yan ng kakayanan na para madugtungan pa yung mga buhay natin. Kaya tayo, kung willing tayong magpapacheck up or okay, gawin niyo guys. Huwag nyo bigilan sarili mo. Gawin niyo kasi tayo lang din ang magsakripisyo sa sarili natin. Kasi huwag nyo antayin na lumala. Mahirap pag lumala na. Kasi siyempre pag lumala na, punta ka na lang sa ospital at doon ka na matigok. Kasi pag nandoon ka na sa ospital, kahit anong ipanlagay sa'yo, diba? Hindi mo o kung ang katawan mo ay hindi na kaya, wala na, no choice na. Kasi na yung sakit mo parang malala na ba? Malala na sakit mo bago ka magpunta pa ospital. Kaya habang kunting pa-check up, huwag matakot magpa-check up. Kaya thank you guys, at dito lang po ako, at ito lang ang isasabi ko sa inyo. I-follow nyo ako at share, at I love you so much, at thank you. Magpakasaya kayo, ingatan yung sarili nyo, at I love you so much. Sa mga nanay dyan, I love you so much. Laban lang, lalong walang mga asawa. Laban lang, at tayo ang gabay sa ating mga anak. Tayo ang haligi at puno sa ating mga anak. Sa lahat ng mga solo parent dyan na walang mga asawa na katuwang sa mga anak, laban lang kayo, laban. Kasi malalagpasan na rin mo yan. Kasi ako nakalagpas na rin ako. Thank you so much. Love you, love you, love you. Bye bye. Thank you, thank you, thank you.